Magandang umaga mga kaibigan. So bago tayo magbiyahe ngayong araw na to, mag-vlog-vlogan muna tayo. Ano ang gagawin natin talaga? Ang mag-vlog-vlogan. Kung gusto mo manood o ayaw mo manood, skip mo lang yan, pre. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga subscriber natin na nagtanong sa atin kahapon. Actually, nung nakaraan pa siya nagtatanong. Hindi ko lang kagad na replyan, no? Dahil medyo busy tayo sa ibang bagay, no? Sa biyahe, sa mga ginagawa natin sa buhay. So, ang tanong po niya is ganito. Iniisip ko kung i-screenshot ko po, tinatamad ako. Ito problema ko. Kaya yung mga yung mga vlog ko, guys, anong script yan? Hindi ko yung pinag-iisipan ko. Ano lang masabi ko sa inyo. Mas maganda yung natural. Diba? Yung mga natural lang na diba? Alang script, no? Ano pinag-iisipan. Ayoko na natin maglagay ng mga background music eh. Pero ang gusto ko lang naman kasi talaga i-share sa inyo yung mga ilang mga facts, no, mga ideas na alam ko na somehow makakatulong din sa ating mga kasamahan, no, sa ating community. So, ang tanong niya ito, hindi ko na screenshot para na lang. Ang tanong niya is ano daw ba yung mga requirements na kailangan kapag mag-a-assume ka ng unit na grab ready, no? Yun po yung tanong niya. Actually, napakasimple lang naman ang kailangan natin, especially dun sa mga nagpaplano din na mag-assume ng grab ready. Kasi bakit sila mag-a-assume? Kasi nga, hindi naman sila pwedeng kumuha ng brand new tapos ipasok nila agad. Wala naman open na slot. Dapat mag-open ng 15 kaso di natuloy, no? Na-postpone. So, pero matutuloy po yan. Hintay-hintay lang tayo. Hintayin lang natin yung memo. So ito na nga, yun nga yung dahilan kung bakit kukuha na lang yung iba. Yung iba ang gusto kukuha na lang ng grab ready na joyride ready. Yung meron ng prangkisa o meron ng provisional authority, PA. So eto na yung requirements. Unang-una, ang kailangan mo requirement, syempre yung ORCR ng sasakyan, no? Tingnan mo kung may malamang yan, may ORCR yan. Yung insurance niyan, yan. Tapos tingnan mo din yung tools. Diyan nagkakatalo agi sa tools eh. Isa lang na yung tools eh. Pagka sa mga nag-a-assume, check mo yung tools, check mo yung spare tire. Baka mamaya wala na din. Baka pinalit ng sobrang bulok. Yan, check yan. Kailangan nyo na check yan. Basic lang yun eh. Pangalawa, so kailangan mo ng SPA, no? SPA na magsasabi na pwedeng ikaw ang mag-transact sa any kind of transaction na pwedeng paggamitan ng sasakyan. Gaya ng paggamit sa TNBS, Grab or Joyride or whatever. Di lang naman Grab or Joyride kasi may mga iba pa na TNBS, na PNC. Tapos, so, meron tayong sa ORCR, yung mga gamit. Tapos pangalawa, yung SPA. Pangatlo, ito, mahalaga po ito. Pangatlo, yung mga IDs ng may-ari, no? Picture mo na magkahiwalay yung ID. Mga ID, sabihin natin mga 2 o 3 ID, mas maganda. Magkahiwalay na picture ng mga IDs. And then picturean mo yung ID na mayroon 3 pirma sa ilalim, no? Kahit yung 2 ID na may ganun. Eto na, pang-apat. Eto isa to sa pinakamahalaga. Bakit mo kinuha yung Grab Ready or TNBS Ready, PA or prangkisa? Yan, mahalaga po yan. Diyan ka na medyo mahihirapan ng konti. So dapat somehow meron kang knowledge paano mag-open ng portal ng LTFRB. Wag po kayo kukuha ng isang sasakyan na sinasabing Grab Ready, papakitaan lang kayo ng papel at akala nyo yun na yun.
Ang dapat nyo pong gawin dyan, syempre, i-legit check nyo muna yan. Isipin ako. So, i-legit check nyo muna po yan. Yun ang unang-una nyo gawin. So, kung meron na yung PA at updated naman yung PA, di naman expired, check yan sa portal. Pero pagka naka-motion yan, huwag nyo munang kukunin. Kasi nga, pag naka-motion yan, hindi yan makikita sa portal kung sa portal yan. So, madaling sabihin, guys, ito warning madaling sabihin na ito, grab ready to, nakakabiyahe to. Pwede yun. Uy, maraming peki dyan. Diyan kayo mag-ingat. Madaming peki dyan. So, nako, wala kayo. Marami na deactivate ng mga nakaraan. January, marami akong kakilala na deactivate kasi mga ano tawag nila doon, may tawag sila dyan may mga ano lang yung papel nila, mga tempo. Uy, shout out sa mga nakatempo. Guys, andyan naman na kayo. Gusto nyo naman na talagang pumasok dito sa ganitong klase ng hanap buhay, doon na kayo sa legit, no? Magpa-legit na kayo ng papel. Wag na sa tempo-tempo. Sasakit lang ulo nyo dyan. Wag dyan. Lalo na sa mga sa mga gusto palang pumasok, no? Yan, check niyo po yan, PA. Pag may PA na pinakita sa inyo, check niyo po sa ltfrb.gov.ph. Yan, dyan makikita nyo provisional authority. Hanapin nyo po doon. Tapos makikita nyo na po dyan, i-type nyo na po dyan yung pangalan ng nakapangalan sa sasakyan. Ma-check nyo na po kagad dyan kung legit yung papel. At pag legit yung papel, sa presyo naman tayo. Wala na tayong pakialam sa presyo. Kayo na bahala dyan, dahil ang may-ari na magde-decide dyan kung magkano niya yan gustong ilabas o ipa-assume sa'yo. So syempre, mas madadagdagan ng presyo kaysa sa ordinaryo na sasakyan na hindi nakapasok dito. Bakit? Dahil nga sa PA, dahil dun sa slot, dun sa linya, no? Na meron yan. Hindi dun sa milyahe, dun sa linya. Yep, tama, nagmamatter pa din yung milyahe, gano'n nakatanda yung sasakyan. Pero syempre, mas mahalaga pa din yan, magagamit pa rin yan sa hanap buhay. So, yan yung mga ilang kailangan nyo pagka kukuha kayo ng TNBS ready na unit. So, yun lang ang aking gustong i-share sa inyo. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, just click subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video. And please, pakipollow nyo natin ako sa aking Facebook page, Kuis TV, at sa aking TikTok account. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Let's get it on. Bye-bye.